Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel. In today's video, isang loan app na pwede daw mautangan hanggang 70,000 pesos. Itong i-share ko sa inyo. So by the way, ito nga yung Tala Pro Loan App Philippines. Under ito ng V-Peso Venture Lending Corporation. So by the way mga ka-interview ha, bago ko subukan na utangan na nga yung loan app na ito, ay subukan natin na i-check sa SEC or sa Securities and Exchange Commission nga kung registered nga ba talaga yung loan app na ito. So ayun nga mga ka-interview, nung i-check ko or nung tignan ko yung status ng loan app na ito sa SEC or itong V-Peso Venture Lending Corporation, kung mapapansin nyo, meron naman silang secondary license para makapag-operate. Kaya lang ang problema dito, yung status ng company ay delinquent. So kapag sinabi kasi natin na delinquent nga yung status ng isang company, ang ibig sabihin nito ay hindi compliant ang company sa SEC or sa Securities and Exchange Commission requirements, tulad ng una, hindi nakapag-submit ng General Information Sheet or GIS. Pangalawa, possible na hindi sila nakapag-submit ng Audited Financial Statement. Number 3, possible rin nga na hindi ito nakapagbayad ng required fees. So ano nga ba ang possible na maging epekto nga nito? May violation sa SEC or sa Securities and Exchange Commission nga, maaring masuspende kasi o ma-revoke ang registration kapag yung status ng company ay delinquent at hindi ka pa nakakapag-comply sa kung ano yung mga hinihingi ng SEC na hindi natin nasasubmit, at risky makipag-transact sa mga ganitong loan app, yung uutang ka o mag-invest or partnership kasi nga delinquent yung status ng company. So hindi ito recommended nga na makipag-deal sa delinquent company hanggat hindi nila naayos ang status nga ng kanilang company, di ba? So sa una pa lang ay negative yung loan app na ito, hindi siya maganda i-consider utangan kasi may issue sa SEC. Pero ayun na nga, sinubukan ko pa rin mga ka-interview na utangan yung loan app na ito para ma-check natin kung paano naman kaya yung interest, yung mga processing fees niya. So, di ba, ang pambungad nga ng loan app na ito ay pwedeng umutang hanggang 70,000 pesos. Kaya lang kasi, nung i-open ko yung app nila, naging 160,000 pesos daw itong pinapahiram sa akin na may 0.06% per day na interest. May loan terms daw ito na 150 days. Kung 150 days, halos nasa 4 months. Maganda sana kung ganun nga naabot ng 4 months yung terms, pero parang hindi naman, di ba? Kapag mga loan app naman kasi na ganito, di ba? Lalo na sa mga nakapag-try ha, or nakasubok umutang sa iba't ibang mga loan app ng pambungad, ay malalaki daw yung pwedeng mautaw, kesyo mahaba daw yung payment terms. Pero sa dulo ng loan application ay napaka-short term lang pala, no? So, akalain mo yon, from 160,000 pesos, nung nag-next ako, naging 50,000 pesos lang pala yung pwede kong mautang, mga ka-interview. At eto, bago tayo umutang, same lang naman sa ibang loan app na kailangan makapag-upload ng isang valid government ID. At ito nga daw yung mga ID na tinatanggap. Pwede yung UMI, driver's license, passport, TIN, SSS, voter's ID, health card, yung national ID. Pwede rin daw yung postal ID, PRC, at yung pag-ibig ID. So marami namang option ha dun sa ID na tinatanggap nga ng loan app na ito. So, please complete facial verification. Tatapat nga lang yung cellphone sa mukha. Follow nyo lang ulit yung instruction. At may mga kailangan kayong sagutan ha. Personal information like yung education, marital status, email, gender, address, details, at yung home city. Work information, syempre, same lang din naman to sa ibang mga loan apps. So, from 160,000 pesos, naging 60,000 ngayon, 50,000 na naman daw yung pwede kong utangin. Okay, so syempre hindi nawawala yung paglalagay natin yung mga personal references at yung e-wallets or bank kung saan yung gustong matanggap na yung loan proceeds. So from 160,000 pesos, naging 50,000. Ngayon naman daw, 2,000 lang pala yung pinapautang ng loan app na ito sa akin. At ito mga ka-interview, yung 4 months na nilagay nila or pambungad ng loan app na ito na payment terms ay hindi po totoo. Kasi 7 days lang. Akalain mo yun ha, 2,000 loan amount, 160,000 pesos na pambungad, naging 2,000 pesos lang pala sa dulo ng aking loan application. 4 months na payment terms, naging 7 days lang pala. Dito nga ulit sa dulo ng aking loan application, may 0.5% na interest. So ito yung breakdown niya mga ka-interview ha, 2,000 pesos na repayment
Diba? So, nag-apply ako ng December 23 at ang payment ko ay sa December 29 or due date ko daw. So, dun sa 2,000 pesos, meron itong processing fee na 667 pesos, may total interest na 13 pesos at risk control service fee na 120 pesos, diba? So, napakalaki itong mga charges niya. 2,000 pesos lang yung uutangin, pero yun na nga, hindi nila ipapadala ng buo yung 2,000 pesos kasi may ikakaltas na 667 na processing fee, 13 pesos total interest fee, at 120 pesos na risk control service fee. Halos ang lahat-lahat na kaltas ay umaabot na ng 800 pesos. Kaya ang matatanggap mo lang ay nasa 1,200 pesos. Akalain mo yun? 7 days lang yan, di ba? 7 days. Magbabayad ka ng 800 or may patong na agad yung utang mo ng 800 pesos kahit hindi mo natanggap ng buo, 'di ba? So isang loan app na hindi magandang utangan. Mag-ingat kayo sa mga ganitong mga pautangan online, mga ka-interview ha, kasi usually ang gaganda yung pambungad nila na parang okay utangan, may mataas na loan amount, mahaba daw yung payment terms, tapos mababa yung mga charges niya. Pero doon lang natin malalaman sa dulo ng ating loan application yung exact breakdown. Kaya nga, itong Tala Pro ay hindi siya magandang utangan. Matataas yung mga charges short term, okay? Kaya nga mga ka-interview, hindi ko nire-recommend yung loan app nito sa inyo. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung utangan nyo ba ito or hindi. Pero kung ako yung tatanungin nyo, please lang, okay? So, wag nating paabutin na naman sa January 2026 or next year na laging may utang pa rin sa iba't ibang mga loan apps. Kaya kung lagi ka umuutang sa mga ganitong loan app, kung marami kang mga utang, abay, stop mo na yung pag-utang na naman sa ibang loan app para pantapal doon sa naunang nautangan mo. Okay, stop na tayo sa mga tapal system ha. As much as possible, unti-untiin yung bayaran kung magkano lang yung amount na natanggap nyo doon sa iba't ibang mga loan app na nautangan nyo. At stop na yung pag-utang sa ibang loan app para pantapal nga doon sa mga una-unang nautangan nyo. Okay? So, hindi maganda kasi yung tapal system ha. Mas lalo talaga tayong malulubog sa utang. Kaya, wag na kayong umutang sa Tala Pro. Hindi siya maganda. Pero by the way, mga ka-interview ha, itong Tala Pro ay magkaiba doon kay Tala Loan, 'di ba? Or yung Tala Loan App Philippines. Okay, magkaiba sila ha. Si Tala kasi or yung Tala Loan Philippines ay legit naman talaga, pero itong Tala Pro hindi siya legit. At delinquent pa nga yung status ng company nito, 'di ba? Or company na ito sa SEC, kaya hindi talaga siya magandang utangan. At kung sakali na naghahanap kayo ng ibang option na pwedeng mautangan online, mas maganda na i-consider nyo yung bangko. So, ayan, si Union Bank ay isa sa mga bangko talaga na nag-offer ng loan na 100% online. Mag-apply kayo online, mag-submit na requirements online, at once approved, ipapadala din nila yung loan proceeds sa Union Bank account nyo. So, kung sakali na wala pa kayong Union Bank account, ay pwede kayong mag-open ng account nyo by downloading yung app nila sa Google Play Store. And pwede nga kayong mag-apply. At sa mga interested na mag-try na umutang nga sa Union Bank Personal Cash Loan, ilalagay ko na lang din yung link sa comment section, so you can click that link naman. At may route kayo mismo sa kanilang website para makautang sa Union Bank Personal Cash Loan. So, ako mismo kasi ay nakapag-try na umutang and napakadali lang. Parang 10 minutes lang nung sinagutan ko lahat yung mga details. Then, nung nasubmit ko agad-agad, wala pang 5 minuto, approve yung loan application ko, then pinadala nila agad yung loan proceeds sa Union Bank account ko. At kung gusto nyo din na mag-apply ng credit card, pwede nyo ring subukan yung Union Bank. So, yung link din ay makikita nyo sa comment section. Okay? So, ayan, itong Tala Pro nga, hindi siya magandang utangan, kaya sana wag kayong umutang sa loan app na ito. And sana makatulong yung video na ito sa inyo. So, kung gusto nyo pa ng ibang mga reviews sa iba't ibang mga loan apps, ay huwag nyo kalimutan nga na i-like yung video, i-share, mag-subscribe, and click the bell icon dyan sa baba para maging updated ka sa mga susunod na videos natin, sa mga reviews sa iba't ibang mga legit at hindi legit na pautangan online. So, ayan, thank you guys for watching and see you sa aking next video. Bye!